Ilang oras pa lamang nang magsimula ang klase, ikinagulat ng mga kababayan natin sa Mindanao ang pagtama ng malakas na lindol na nagdulot ng kabi-kabilang pinsala sa mga infrastruktura at establishmento. Ang detalye sa report ni Joyce Salamatin. Ginulantang ang mga taga Mindanao ng magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga matapos ang ilang oras ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon sa PVOX, tumama ang pagyanig sa karagatang bahagi ng Sarangani Province na naramdaman naman sa iba't ibang lugar. Takot ang naranasan ng mga mag-aaral sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Habang isinasagawa kasi ang flag ceremony, agad na naramdaman ang pagyugyog ng lupa. Bumagsak din ang bubong ng stage ng kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang nasaktang estudyante, guro at mga personel. Sa lakas ng lindol, gumuho ang isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Makikita sa video na agad nagsilikas ang mga estudyante sa kabila ng kakasimula pa lang ng klase. Napuno naman ng alikabok ang paligid ng isang mall sa Jensan matapos malaglag ang ilang debris ng gusali. Sa ilang larawan, makikita ang nagkabutas-butas ang mall dahil sa pagbagsak ng ilang pader at signages nito. Napahinto sa gitna ng kalsada ang ilang motorista sa Davao del Sur matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa videong ito, kita ang paggewang at pagsayaw ng mga poste ng kuryente. Nagulantang din ang mga residente ng Coronadal City matapos magsilabasan ang tubig at buhangin mula sa ilalim ng lupa matapos ang lindol. Ayon sa mga eksperto, karaniwan itong iniuugnay sa soil liquefaction. Nagtamo ng mga minor injuries at nawalan ng malay ang ilang mag-aaral sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur matapos magpanik sa lindol kaninang umaga. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao upang magbigay ng tulong sa mga apektadong estudyante. Ligtas silang nasagip at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Tumagilid naman ang bahagi ng gusali ng Notre Dame of the Diangas University sa General Santos City matapos ang pagyanig. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Joyce Salamatin para sa Bagong Pilipinas.